Ito po ang isang bagay na hindi nare-realize ng mga lalaki. Magpasa hanggang ngayon na nakarating na sa modern generation ng mga kalalakihan. At ito po is that hindi po libre ang pagiging boyfriend, right? At ang pagiging mister, husband. Right? Bakit po? Hindi naman po talaga natin yan kailangan. Hindi po natin yan kailangan. I myself, tatapatin ko na po ang mga babaeng nakikinig dito. Ang mga lalaki po talaga pong polygamous yan. Kasi po, kaya po sila nakakadama ng desire para makipag-mate, right? Sa iba-ibang babae is that po, nakadesign po sila to spread their seeds, their semen. Kasi kung wala po yung ganyang instinct, hindi po tayo dadami. Mauubos po tayo sa mundo kung ang mga lalaki ay hindi nakakadama ng instinct para makipag-mate at mag-procreate sa counterpart na gender na babae. Alright? So, hindi kailangan para sa mga lalaki na kumumit sa babae. Right? Ang relationship at kasal, tao lang ang nagpa-practice niyan sa lahat ng hayop sa lupa. Kahit sa mga great apes. Remember po, ang tao ay kabilang sa tinatawag na the 5 great apes. Right? Ito po yung nagbabipedalism, nakakatayo, may mga kamay, may mga paa na kagaya natin mga tao. Ano yan? Humans, gorillas, chimpanzee, bonobo, orangutan. Yung 5 po na yan, yan po ay tinatawag na great apes. Mga social animals po yan. At make no mistake, apes din po tayo mga tao. Correct? When you take away nga po our socialization and civilization, mga hayop lang din tayo kasi po tayo po ay isa sa mga great apes. Now, going back po, tao lang ang tao lang nagpa-practice ng mga ganyang kalukuhan, social construct na relationship at kasal. The rest po ng mga living organisms at mga living animals dito sa ating mundo, hindi naman po nila kailangan na makipagrelasyon at magpakasal. Kasi po sila po procreating organism. Hindi tayo dadami kung walang nararamdamang ganyan na instinct ang mga lalaki. Alright? So, hindi po kailangan ng mga lalaki na relationship at kasal, right? Para magsilbi sa babae. Wow! Yun po yung talagang katotohanan kung siyensya at factual basis lang ang pagbabasihan natin. Now, going back po, hindi libre dapat ang pakikipagrelasyon at pagiging husband nating mga lalaki. Bakit po? Hindi naman po yan nakatailored sa ating mga lalaki. Yan po ay teritoryo na ng batas ng babae. At wala kang return of investment dyan. Sa ang anggulo mo man yan tignan, kahit reviewin mo yan, lalaki lang ang nagbibigay ng pagmamalasakit ng resources, pera, bahay, asset. Lalaki lang ang nagbibigay ng protection, lalaki rin ang kumukonsinti. Wala kang return of investment dyan pag pumasok ka sa relationship at kasal. Remember, invento lang ang mga yan. Wala pong nag-i-exist na romantic love. Tao lang po ang nakakaisip niyan sa lahat ng hayop sa lupa. Ang kasal po, wala niyan. Hindi yan tungkol sa romantic love. Yan ay mula pa noong ancient time na nagsimula sa Mesopotamia na kung saan ang kasal, ang original pong purpose niyan, ipag-isahin yung dalawang mayamang pamilya para magkaanak at magpatuloy po yung kaharian dahil may mga tagapagmana na bagong henerasyon. Alright? Hindi ho yan nag-i-exist. Kung ayaw mong maniwala sa amin, do your research, fact check. Right? Sige. Para makita mo. Hindi man ako pabor dito at against ako sa cheating ng mga lalaki dahil patas ako. Pero sasabihin ko po sa mga tao at sa mga babae, originally,
kung science at facts lang pag-uusapan, hindi kailangan ng lalaki na makipagrelasyon sa babae. At hindi po nila kailangan na magpakasal kasi po, sila po is naka-word lang talaga sila to, procreate para magpatuloy ang ating species bilang tao. So kung ganun, that means blessing sa mga babae ang relationship at marriage dahil mayroong putang inang tanga na mga lalaki na naniniwala sa romantic love at marriage na kung saan po hindi po nila namamalayan na wala naman silang napapala rito. Walang return of investment ang relationship pag sa side ng lalaki kasi po sila po brainwash po sila mula pagkabata sa pamamagitan ng turo ng magulang, ng paaralan, mga romantic movies, lalo ng mga love song para po bulagin sila, hindi sila mag-isip sa sarili ng pag-iisip para sintahin, luhuran at bigyan ang mga babae at kalimutan nila ang kanilang mga sarili na pangangailangan. Alright? Kaya po, huwag kang magtaka kung bakit parang diputa yung mga lalaki na handang gumastos milyon-milyon, magbigay ng bahay, handang magpakamatay para sa babae. Kasi nga yan po ang social programming sa isip nating mga lalaki. Simula pa, pagkabata. Inuulit-ulit ko na po yan at para na akong sirang plaka, kaka-discuss ko po sa inyo para maunawaan po ninyo. Hindi po kailangan ng mga lalaki, originally, oo, naiintindihan ko, mabuti naman ang relationship. Kasal. Naiintindihan ko po yan. Pero nga, dahil hindi naman yan nag-work sa side ng lalaki, diputa, wala ka namang napapala dyan. Walang return of investment dyan kasi nga, lalaki lang ang nagbibigay. Sasabihin ng mga babae, nagmamahal din ng babae, yun ay kung mamimit mo yung standards nila. Right? Hanggat may something na exciting sa'yo na lalaki, mag-i-stay ang babae. Pakonsuelo de bobo, pagmamalasakitan ka niya kasi nga may nakukuha siyang value sa'yo. Pero kung hindi ka na niya gusto, iiwanan ka niyan. Dahil marami namang option niyan na lalaki sa option list niya, walang pakialam sa nararamdaman mo ang babae. Right? Pumapasok sila sa relationship, hindi po yun para magsilbi at mag-alaga ng lalaki. Pumapasok sila sa relationship para sa sarili nilang pangangailangan at para doon sa potensyal na magiging anak nila sa mga lalaking gwapo, may pera. Okay? Because women are responding to survival and replication value ng lalaki. Okay? So wala kang mahihita na kahit ano sa relationship. Invento lang ng society yan para sa benepisyo ng babae. At para na rin dumami pa yung lahi ng tao. Oo, naiintindihan ko naman yan, mabuti naman yan eh. Kahit katarantaduhan lang dahil wala namang return of investment yan pagdating sa lalaki. Ang gusto ko lang malaman ng society, walang kwenta ang mga relationship and marriage lalo sa lalaki. Kasi nga po, katapusan niya ng iyong kalayaan. At yan po ay katapusan na ng, governance mo sa sarili mong pera. Kasi nga, the moment na pumasok ka sa relationship, hindi mo namamalayan palibasan na brainwash ka. Magiging servidor ka. Alright? I-devote mo, nire-record ng babae at ng society na maging loyal ka. I-devote mo yung full time mo para sa babae. Ibigay mo yung resources mo. Ikaw dapat ang lagi man libre. Protektahan mo. Kulto siya na kultura. Brainwashing siya para maging baliw ka, nakalimutan mo ng sarili mo para sa kapakanan ng babae. Pero pag yung babae naman ang nag-cheat, naging oportunista ng gamit ng lalaki, kailangan unawain mo, di ba? Nakakatawa. Walang logic. Huwag po ninyong bigyan ng relationship ng anak at protection ang babae. Maging makasarili kayong mga lalaki simula ngayon at makikita nyo ang pagbabago sa buhay ninyo. Kayo ang aasenso at ang mga babae hindi na kayo kailangan kasi may mga trabaho na sila. Hindi na nila kailangan ng pera ninyo. Kailangan nila kayo sa ego, sa attention na binibigay ninyo sa social media o sa personal kasi pinagmamalaki nila yun. Alright? Yun po ang kanilang ego ang makatanggap ng attention. Maraming salamat po, brothers and sisters. Goodbye, guys.